Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdalo po para sa ikalawang gabi ng ating pong paghahanda para sa kapistahan ng Santo Rosario, no? Ang Black Rosary Movement. Tama ba, JC? Yan. At ngayon, sa ikalawang gabing ito, sa tulong ng Mahal na Birhen, ay atin pong sama-samang hingin ang gabay ng Espiritu Santo upang mas maintindihan natin kung ano ang mensahe na dapat nating mas mapagnilayan. Sabi po sa ating Ebanghelyo, sinabi niya sa mga tao na kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At yun nga yung nangyayari, kapag umihihip ang hangin sa timog, sinasabi ninyong iinit. Ibig sabihin, medyo malayo-layo na ang nararating ng mga tao pagdating sa kanyang kaalaman, sa kanyang karunungan. Mas tumatalino na, mas nag-i-improve na yung mga tao. Ngayon nga, lagi, no, ang isang usapin natin, meron na tayong artificial intelligence. Pwede na natin gayahin. Nagagawa nga natin yung, kung gusto mo ng blue eyes, pwede natin gawing blue eyes. Kung gusto mo na tumangos ang ilong mo, patatangusin natin ang ilong mo. Kung anumang itsura mo, pwede nating gawin gamit ang modernong pamamaraan. Kaya nga yung iba, kahit hindi magkaanak, nagkakaanak. Dahil sa mga machine na ginagawa ng tao. Ang pinakahangaan natin, nakarating na ang tao sa buwan. Nakakarating pa sa iba't ibang mga planeta na dyan sa kalawakan. Masyado ng malayo, mataas ang nararating ng tao. Pero sabi ni Jesus, matapos niyang purihin, nandun din yung disappointment na kanyang ipinaparating. Kasi sabi, ito na yung nararating nyo. Nalalaman nyo na kung ano mangyayari sa paligid. Pero ang sabi niya, bakit hindi ninyo mabasa yung tanda ng kasalukuyang panahon? So, yung una, bakit hindi nila makita? Kasi itong mga taong ito, kumbaga bahagi ng mga tao narito, yung mga magi na tinatawag, mga wise men, yung mga nag-aaral ng kalikasan, nag-aaral ng buwan. At bahagi doon ay yung nababasa nila ang katuparan ng pangako ng pagliligtas. Sa pamamagitan lang ng pagtingin doon sa kalawakan, masasabi nila, nangyayari na, natutupad na ang lahat ng isinasaad sa kasulatan ng mga propeta. Pero bakit nung nandun na mismo sa harapan nila, bakit hindi nila ma-acknowledge? Bakit hindi nila mabasa yung mga tanda? Di ba lagi natin minsan naririnig, ang mga Pariseo, mga eskriba, saserdote, laging hinahamon si Kristo, magpakita ka pa ng tanda.
At nakita naman niya, hindi naman talaga ginagawa ni Jesus yun para makumbinsi sila. Para ma-please niya yung mga taong ito. Kasi nandun na lahat. Pero yun nga lang, sabi, bakit hindi ninyo makita ang tanda ng kasalukuyang panahon? At dito rin, maganda na tayo ay makapagnilay pa. No? Successful ka na, nakapagpatapos ka na ng anak mo, maayos na ang buhay mo kahit papaano, kumpara noon. Pero bakit nakakaligtaan natin tingnan kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan? Masyado kang abala, masyado kang focus sa iyong business, sa iyong career. Hindi mo ba nakikita yung nangyayari sa iyong mga anak? Yung masyado kang focus na umasenso, pero yung kalooban ninyo ng anak mo at na sa magulang, lumalayo ng lumalayo. Ginagawa mo naman ng lahat para sa iyong anak na magkaroon ng magandang buhay. Pero bakit hindi mo nakikita na hindi siya nagkakaroon ng magandang buhay? Bakit hindi nyo nakikita yung tanda sa kasalukuyan na, di ba, yung mga mag-asawa, unti-unti dumidistansya. Unti-unti nawawala yung lambingan ninyo. Unti-unti nagkakaroon ng pagitan sa inyong dalawa. Bakit hindi makita? Pareho kayong nagiging successful. Minsan, ang babae nakikipagsabayan. Nagkakaroon ng sariling karir. Ganon din yung lalaki. Pero bakit nagkakabanggaan? Sa ngayon, sa sitwasyon natin, bakit hindi natin makita ang tanda ng kasalukuyang nangyayari? Ulan lang. Signal number 1 pa lang yan. Baha na tayo. Bakit hindi makita yan ng mga eksperto, ng mga nagmamagaling? Bakit hindi kitang-kita na ang tanda, yung mga palatandaan na may mangyayari? Kasi pag bumabiyahe ka, di ba? Bumiyahe ka ng NLEX, bumiyahe ka ng SLEX, makikita mo, pag papunta ka nga ng Baguio, may mga tapyas na yung mga kabundukan. Mga palatandaan na pag umulan, pag bumagyo, baha ito. Sira din lahat ng pinagpaguran natin. Pero bakit ayaw natin pansinin? Andyan na eh. Nasa harap na natin. At ito nga, nararanasan na nga natin. Pero hindi pa rin tayo talaga natitinag. Ilang buhay pa ang kailangan magbuwis o ibuwis. Minsan nga, yung kasalukuyang nangyayari ngayon, kitang-kita nyo naman, nasaan yung mga kumakaway sa inyo? Ngayon na panahon ng sakuna, bakit ayaw lumabas? Pero, pipiliin nyo pa rin naman, di ba? Niloloko ka na, di ba? Parang niloloko ka na, pero mas pinipili mong bulag-bulagan. Niloloko ka na, pero mas pinipili mo pa na, sige, lokohin nyo pa kami. Imbis na nag-aasikaso na ng mga makapagpaabot ng tulong, nung walang bagyo, ang iingay nila sa media. Interview dito, interview doon. Ngayon, wala. Nabagyo din ba? Nabaha din ba sila kaya tahimik? Mag-aaway-away. Ano ba nangyayari? May naidudulot ba na maganda yung pag-aaway-away natin? Wala rin. Pero bakit nga ba hindi natin makita ang nangyayari, ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Gusto lang ba natin tingnan kung anong gusto natin makita? Gusto lang ba natin marinig ang kung anong gusto natin marinig at hindi yung kung ano ang dapat natin makita at kung ano ang dapat natin marinig? Nasa sayo na yan. Nasa sa atin na yan kung magbubulag-bulagan ka, magbibingi-bingihan ka, at lalong-lalo na, ito walang gamot dito, kung magtatanga-tangahan ka. Walang gamot yan. Na?
Nandyan na, dinedma mo pa, nag-angang-angaan ka pa, yan, katangahan na talaga yan. So kahit gaano ka ka-successful sa iyong career, pag hindi mo ito nakita, baliwala yan. Amen?